Good morning guys and welcome back to my YouTube channel! Today's video guys, wala nga pala tayong work today so nasa bahay lang si Pinay Girl. So habang naghihintay ako kay Habi, nag-iisip din ako kung ano ang maiko-content ko today para sa inyo. Ngayon talaga mas nabigyan ko ang sarili ko ng time dahil nga yung restaurant na sinasabi ko ay sarado. So masaya din ako at ang sarap sa pakiramdam nung nakapag-relax ka at hindi ka na-stress minsan. So ngayon is nasa bakery na muna ako nagpo-focus guys. Ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba ako nakarating ng Amerika at nakapagtrabaho. Mostly talaga nagtatanong sila na paano ba talaga makarating at paano makapag-apply dito sa Amerika. So yun ang pag-uusapan natin today. Actually guys, when I was 18 years old, harap na talaga ako na makapunta ng Amerika para lang makakita ng snow. So bata pa ako noon ay marami na akong pangarap sa buhay. Pero hindi po ako tumigil sa aking pangarap. Sabi nga nila ay libreng mangarap. So walang imposible talaga ang lahat. Guys, moving forward na tayo and way back 2023 ay engaged na po ako sa akin American husband and nakilala ko po siya through Facebook. Nabanggit ko na po ito noon. Sa mga hindi pa nakapanood, please watch this video para malaman niyo kung saan kami nagkakilala. Dalawang beses nga pala pumunta yung husband ko sa Pilipinas para magkita kami. So bago niya ako pinitisyon, nagkita talaga muna kami. Sabi nga nila, kilalanin niyo muna ang isa't isa bago ka sasama. After po no, nagfile siya ng petisyon para makapunta ako dito, which is K1 visa po ang gamit na. Alam naman natin talaga na hindi madali ang pumunta ng Amerika dahil maraming mga dokumento na kakailanganin at kailangan mong i-process. Guys, hindi ko na ito patagalin pa. Wala po akong pamilya, wala po akong connection dito sa Amerika, pero isa po ang dahilan kung bakit ako nakapagtrabaho dito ay nang dahil sa husband ko. Po talaga ang totoong dahilan kung bakit ako nandito. Sobrang thankful po talaga ako na umabot ako sa ganito na dati ay pangarap ko lang talaga. Ang mga gustong mag-apply na nandyan sa Pilipinas ay mahirap po talaga dahil nga hindi po sila naghahanap na nandyan sa Pilipinas. Ang hinahanap ng po nila ay nandito na talaga mismo sa Amerika. At alam ko po talaga na mahirap po talaga sa sitwasyon kapag kayo ay nandyan sa Pinas at kung paano mag-apply. And to all of my followers, sa mga nagtatanong na hindi ko po nare-replyan na kung paano mag-apply, pasensya na po talaga dahil wala po talaga akong idea. Alam ko lang po talaga kapag nandito na kayo mismo sa Amerika ay mas madali lang po talaga mag-apply. Ang alam ko ay hindi po sila naghahanap outside the country, lalo na sa Pilipinas ay hindi po talaga madali at wala po din silang direct. So yun po talaga guys ang aking iniisip na ang daming nagtatanong kung paano mag-apply. So i-clear ko lang po talaga na mas maganda po na nandito na kayo mismo sa Amerika.